gusto namin, ako personal din, mapunta sa amin ang majority. Why? The big question is why. Para kung sa amin yung majority, mailatag namin maayos ang lahat ng mga ebidensya, the pieces of evidence na available dyan. Kasi kung sila, malamang sa malamang, palagi nilang kukontrahin, palagi nilang strike down na para mailabas ng prosecution yung mga ebidensya. Pero pag kami, ilalabas namin lahat ng ebidensya available, and then ngayon, magdi-decide ng taong bayan at the end of the day kung sino ba talaga ang sabi totoo, hindi, kung mali ba kung dapat ba i-convict si Sara o dapat siya acquit. The same thing, yung mga senador, that will sway the senator, yung kanilang thinking. Pag nailatag na maayos yung ebidensya, kompleto recados, then all the senators that they were there, senator judges, they will make a decision kung whether sila ay Sara, pro-Sara or pro-Sara and yung anti-Sara or whatever, kung ano man yung political core nila, they will make a decision based on the evidence that were presented during that impeachment. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Linya natin si Senator Raffy Tulfo. Oy, sinwerte tayo. Nasa linya si Senator Tulfo. Miyembro po na minore po sa Senado. Senator Raffy, magandang umaga. Si Joel Siweng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Joel, Ma'am Weng. Magandang umaga. Salamat po sa inyong imbitasyon. Ay, salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Ano pa mga asahan namin mamaya? At mukhang muling pagdedebatihan itong issue tungkol sa teleconferencing, Senator Raffy. Yeah, una sa lahat, most likely dadalo yung Prime Minister ng Vietnam sa Senate. So, ang aming session ay ma-move sa 5 p.m. Okay. And then before 7 p.m., magkakaroon ng pagkakataon yung company BP Sara na sumagot dun sa summons. They can do that either personally to a representative or email. Yan yung mga mangyari. And then after 5 p.m., malamang magkakaroon ng bakbakan muli. Oo. Anyway, anticipated naman namin yan. Ready naman kami for any eventuality. Ano po yung paghahanda ninyo kapag halimbawa, katulad nung nangyari dati, Senator, pinilit yung pagbotohan yung teleconferencing? Kasi ang punto dati, kaya kayo nag-walk out dahil pinipilit na pagbotohan na ito nang hindi pa sapat yung debate. That is correct. Kasi ang gusto mangyari ni Senator Marcoleta at that time, ini-invoke niya yung Rule 51, Section 136, Paragraph 2, na pwedeng i-amend yung rules. Opo. Okay? Pero, through a motion na ginawa naman nyo. Pero, dapat, pagdidebatihan mo na yun, i-interpolate siya, and it should happen the following day, saka magbotohan. Ang gusto nila, right there and then, magbobotohan agad, outnumbered kami, mananalo sila, kaya nag-walkout kami. That's the simplest thing to do para hindi nila ma-achieve yung kanilang goal. Okay, but just the same, yung ganito, magdebate man kayo, yung number po ninyo, hindi nagbabago yon, Senator. 12 pa rin Correct. sila, 11 pa rin kayo. So pag nagpunta tayo sa botohan, talo pa rin kayo by 1 vote. That is correct. Sa ngayon kasi, 12 sila kasi si Bato ay hindi nagpapasok. Apo. Maliban na lang kung pipilit niyang pumasok mamaya at hopefully mahuli siya ng NBI pag pumasok siya dahil lamang dyan. And then, I don't know kung papasok si Jinggoy or merong isa o dalawang senador na babaliktad or hindi boboto, then hindi pa rin sila magsasucceed. Maliban na lang, halimbawa, kung pumasok lahat, 12 sila, and of course, pag mag-stay ang isa sa amin to question the tawag ito, quorum, 30 na yun. So the best thing to do is mag-walkout, pero maaaring ituloy pa rin nila, ayun, panalo sila. Pero siguro naman, mag-isip-isip naman siguro si Senator Alan Peter Cayetano, si SP Alan, sa ngayon, dapang-dapa na kami. Ang gusto niya ba, masyadong sobrang dapat, lulubog na kami sa lupa at yung mga tao, pinagtatawanan na kami. Sobra ng bastusa ito nangyari ngayon sa Senado. Sinasabi niyo po, wag nang ituloy yung motion para sa teleconferencing, yung pag-amyenda ng rules. Wag na sana, pero anticipated namin na baka ulitin nila ulit yun. Alam mo naman, marami makukulit dyan sa majority. At alam ko naman na si Senator Alan Peter Cayetano, hindi niya kontrolado ang ilan sa kanyang mga tauhan. Kung napansin nyo, Sir Joel, Ma'am Weng, noong nagkaroon ng kaguluhan niya nung last Wednesday when we walked out, meron doon ilang senador na malungkot, nakasibangot, nakayoko, because they didn't like what was happening at that time. When you say malungkot, nakatungo, mga senador po sa majority ba yon? Sinasabi ninyo? Ang majority, tingnan mo yung video. Meron doon na tahimik lang. Hindi umiimik.
Di ibig sabihin, hindi sila sang-ayon doon sa mga nangyayari. Ibig sabihin, ilan lang doon ang maingay at yun yung mga maingay na yun, hindi kontrolado ni Senator Alan Peter Cayetano. Na dapat, kung tutuusin, alam naman niya na yung mga pinagsasabi ng mga nag-epal-epal doon na mali, hindi niya kayang pigilan. Nagbibida-bida. Okay. Yung bang mga yun, yung possible na bumaliktad sa Senate leadership? Meron daw eh. Meron daw, may Senador. dalawa daw at least eh. Oo. Yan ang hindi ko alam. Mukhang marami kayong alam. Mas meron pa kayo alam kayo sa akin. Ang masasabi ko lamang, of course, pinapangarap din namin sa minority na makuha namin yung majority. Why? Of course, sinasabi nila, this has to do with impeachment. At ang sinasabi ng mga kabila, wala. Ganito lang yan, Mamueng at Sir Joel. Gusto namin, ako personal din, mapunta sa amin ang majority. Why? The big question is why. Para kung sa amin yung majority, mailatag namin maayos ang lahat ng mga ebidensya, the pieces of evidence na available dyan. Kasi kung sila, malamang sa malamang, palagi nilang kukontrahin, palagi nilang strike down na para mailabas ng prosecution yung mga ebidensya. Pero pag kami, ilalabas namin lahat na ebidensyang available and then ngayon, magdi-decide na ang taong bayan at the end of the day kung sino ba talaga ang nagsabing totoo, hindi, kung mali ba kung dapat ba i-convict si Sara o dapat siya acquit. The same thing, yung mga senator, that will sway the senator, yung kanilang thinking. Pag nailatag na maayos yung ebidensya, kompleto recados, then all the senators that they were there, senator judges, they will make a decision. Kung whether sila ay Sara, pro-Sara or pro-Sara and yung anti-Sara, or whatever, kung ano man yung political color nila, they will make a decision based on the evidence that were presented during that impeachment Pero proceeding. Senador, tinanggi na ho ni Senate President Alan Cayetano po yan na ito daw pong pagpapalit ng liderato may kaugnayan sa impeachment at yung pagpapalit ng rules on video conferencing ay may kinalaman sa impeachment. Pero kayo, naniniwala pa rin kayo meron kaugnayan sa impeachment po itong mga nangyayari po sa Senado ngayon? Well, definitely, itong ginagawa nilang pagmamaniobra, may kinalaman talaga sa impeachment ito. Pinilit ni Bato na pumasok kahit na naman 6 months na siya nag-absent and then pinasok para makakuha sila ng 13 votes nang sa gayon makuha nila yung majority. At para sa akin, para dumating yung time, yung mga ebidensya na meron hawak ang prosecution, baka supalpalin nila at hindi nila payagan na maipresenta sa impeachment proceeding. Parang yun ang basa ko at yun ang basa na maraming mga nakausap ko, mga abogado, marami kong nakausap, mga kaibigan ko nang nag-analyze, sabi, that's precisely their plan. Okay. Senator, maiba lang ako. Magkakaroon na po ng panibagong bibelta na ulit yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa flood control anomalies. Pero nag-create na bumuo po ng subcommittee mula doon sa mother committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano. Ito ba yung bago? Ito ba yung bago na ginawa ng Senado? Go ahead. Sige. Bago po ba ito? Bakit kailangan may subcommittee po? Ayun nga eh. Sinabi ko nga kanina yan nung interview ako ni Igan Bakit nga kailangan pa ng subcommittee? Sa tingin ba ni Senator Marcoleta, hindi able and capable si Senator Pia Cayetano being a lawyer na para i-handle ang investigasyon sa Blue Ribbon? Bakit meron bang galit si Senator Marcoleta kay Pia o meron ba siyang pagdududa kay Senator Pia? Kaya inako niya, gusto niya magkaroon ng subcommittee nang sa gayon siya maging presiding officer sa committee hearing. Kung ako si Pia, magagalit ako. Magtatapo ako. Kasi nung bigayan pa lamang ng committee na yan, Mamueng, Sir Joel, doon pa lang sana, nagtaas ng kamay si Marcoleta, sinabi, okay, gusto ko yung Blue Ribbon. Ang nangyari, hindi siya nagtaas ng kamay, binigay kay Pia. Tapos ngayon, nung kay Pia na, gusto niya mag-take over sa pamagitan ng subcommittee para siya ang maging presiding officer sa committee na kung saan isa subcommittee nga niya. Pero bakit si Senator Marcoleta ang kinu-question nyo dun, sir? Di ba, decision yun ng leadership kung kanino ibibigay and to have a subcommittee, di ba agreement yung dapat na majority? Yes. Unang-una sa lahat, it has to be, tama, pag-uusapan, yung Senate President mag-assign yan and then mag-agree yung lahat, then ibibigay doon sa tao, yung committee na may gusto or kung sinong gusto ng SP. Sa kasong ito, ibinigyan kay Senator Pia Cayetano. Now, nagtataka ako, bakit ngayon gusto ni Marcoleta mag-imbestiga sa Blue Ribbon? Bakit niya kukunin at magsa-subcommittee? Maliban na lang sana kung si Pia ay
may magkakasakit o pupunta sa abroad, hindi siya pwede for whatever reason, then sige, papayag siya mag-subcom. Pero still, dadaan niya sa plenary at pagdidebat yan. Pero most likely, papayagan nila. Wala namang kukontra sa kanila. So mapupunta pa rin niya kay Marcoleta. Ang sa akin lamang, bakit kasi hindi niya lang pabayaan si Pia? Bakit siya mismo ang gustong magkaroon ng subcommittee? Okay. Sa Blue Ribbon. Ito lang, tama ba, Weng? Kasi ang vice chairpersons daw, dalawa no? Si Senator Marcoleta at saka si Senator Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Jinggoy Estrada, may nakikita ba kayong ibang motibo sa pagtatalaga sa kanya considering na may kaso siya? na siya ngayon. May kaso siya ngayon at baka nga maglabas na rin daw ng warrant of arrest Para doon doon sa sa kasong plunder. plunder. So, ano nakikita ninyo dito, Senador Raffy? Okay, yung pagtatalaga bilang vice kay chairman ng Blue Ribbon, kay Jinggoy, I'm not gonna second guess. Your guess is as good as mine. Iiwanan ko sa inyo yan kung ano yung sa tingin ninyo. Decision naman talaga nila yan. Pinagbotohan nila yan at saka gusto ng SP yan. I don't know what's in their mind. Bakit nila ibinigay yan kay Sen Jinggoy na gayon. Sabi nyo nga, most likely siya maaresto at naaresto nga siya. Yun nga, nakapagpiansa ngayon. So, I'm not gonna second guess doon sa question. Okay, sige Sorry. po. Sige, Pero ito lang, may maasahan po ba na gusto ko pong ma-pick ang mind nyo dito na as objective as you can be dahil mga membro po ng Blue Ribbon ay mga may kaso din o makakasuhan. 'Di ba? Nandiyan si Senator si Jinggoy Estrada. Si Senator Dante rin meron. Correct. Si Rodante Marcoleta. Yung pagiging mas objective ng komite, ma-achieve pa po ba 'yon considering na yung mga miyembro ay involved din po sa flood control issue? Bingo. Ay, Question ba ang credibility ng Blue Ribbon membership? hindi, When- kayo po galing sa inyo, tinatanong hindi galing sa namin. akin yan, Senador, kayo tinatanong namin, ba't naman binabalik nyo sabi? Hindi, kung kayo po ba, sa tingin niyo po, ma-achieve pa po yun? Natawa ako eh. So parang kini-question niya yung credibility ng membership ng Blue Ribbon. So ayoko na mag-comment doon. Hanggang doon ako eh. Binabalik ko lang sa inyo yung katanungan eh. Although maganda yung question mo Ma'am Weng, napakaganda. Okay. Kayo talaga. Napakaganda pero ayaw mo sagutin. No. I'd rather not. Sorry. Ito lang po. Speaking of the committee assignments, kamusta minority sa bigayan po ng komite? Oo. Wala pa eh. Ma'am Weng, Sir Joel, wala pa eh. In fact, yung sa akin, dalawa ng nalagas. Pero okay lang. Nawala sa akin yung labor, nawala sa akin yung public services, yung DMW, hindi ko alam kung kailan mawala yun. Sinabi ko na nga before sa mga interview, okay lang sa akin mawala lahat kasi kaya ko naman nakuha yung tatlong malalaking committee dahil nasa majority ako noon. Ngayon, nasa minority ako, okay lang mawala naman sa akin at mabigyan naman sa mga member ng majority. It's okay. Pero meron na po Fair play bang assigned committee sa mga minority? Kasi lahat ng miyembro, di ba, mayroong majority, mayroong minority. Meron na po kayo assignments, mga minority Wala. centers? Wala. Wala. Dapat mag-uusap pa muna yung leadership ng majority, yung SP at saka yung minority, Senate minority leader namin na si Tito Sen para pag-usapan yung partihan ng mga committee. Hindi pa ata nangyari yun from what I know. Pero parang 3 linggo na ba na tumatakbo yung leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba? So, ina-expect niyo po anytime from now o any day from now, mapapag-usapan yun kasi hindi tatakbo naman ang mga committee hearings nang hindi buo yan. That is correct. In fact, si Sen Joel, siya yung temporary majority floor leader na I don't know bakit wala pang tinatalagang permanent. In fact, there was a time na sa floor, si Joel mismo nagsabi, ayoko dito kasi nakapagod na, nakaka-stress to, etc. So, he's not happy. He was not happy when I talked to him, when he talked to me about being a temporary majority floor leader. So parang walang may gusto maging majority floor leader. Bakit? Bakit walang may gusto? Kasi matik yun siya ang chairman din ng Rules Committee, di ba? Kapag majority leader. Bakit walang may gusto po? O baka naman ni-reserve nila para kung sakali meron silang mahila sa minority at yun ang ipapain nila. Diba? Kamusta ang Yun yung minority ipapalit ngayon? nila. Kamusta ang minority? Solid ba kayo? Senator? I'm sorry. Kamusta po ang minority ngayon? Kayo ba'y solid? Very solid naman, super solid, super glue.
sa solid kami. That I can guarantee. That I can guarantee. Kasi nga, Solid may mga ugong-ugong nga na merong majority, member na majority na baka lumipat po sa inyo. Yung mga senaryong ganon, kasi, di ba, kinakailangan 13 ka para makapaghalal ka ng Senate Totoo President. yan. Pero kung That is correct. 12-11 lang sila ngayon, 12 sa majority, 11 sa minority, makakuha sila na isa sa majority ngayon, di tapos 11 na usapan. 11 yung majority ngayon na magiging minority, pero hindi ka makakapaghalal na Senate President. Totoo So, yan. ang magiging senaryo daw niya, kung sakasakali, hindi pa naman natin alam kung totoo po itong mga balitang lumalabas na ito na maaaring merong mag-over the backod from the majority, si Senate President Alan Cayetano will be the minority Senate President. Yes. So parang may mga ganong klase na senaryo, Senator Raffy. That is exactly correct. Tama ka dyan, Sir Joel. Kasi para ma-take over namin yung Senate presidency, kailangan 13 kami. So kung hindi kami 13, kahit na mas marami, halimbawa 11 kami ngayon, Oo. at yung majority ay magiging 10 na lang, so lamang na kami. Hindi pa rin namin makuha yung Senate presidency. Si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate president. However, we can declare vacant all committee chairmanship position. Oo. So pwede But kayong wait. makakuha ng mga magagandang komite. But that will paralyze Yes. the Senate pag ginawa yun. Paano po, It may Ma'am Wen? paralyze the Senate. Mapaparalyze daw po Oo. Senado pag gano'n na nangyari. Yun nga wala na kayong makapagtrabaho, puro away na lang, puro gulo. Kaya nga, nasa, pamamalakad ngayon ni SP, Senator Alan Peter Cayetano, kung papayagan niya ba na magpapatuloy kaming ganito ang senaryo dyan sa Senado na pinagtatawanan kami, it's all up to him. Kaya naman niyang ayusin to kung gugustuhin niya. Kaya naman din niyang guluhin ito kung gugustuhin niya. It depends on him right now. Sa anong paraan niya pwedeng ayusin ito, Senator Raffy? Kasi may sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, ang isang paraan ay mag-step down siya, ibigay Step sa back. iba ang liderato. Di mas maganda. Sino nagsabi niyan? Sabi ni Coco Bas Pimentel mo yan, po. sabi ni Senator Coco Pimentel. Yes. Yeah, para naman he'll go down in history na isang Senate President na nagkaroon ng kaguluhan and siya ay nagpaubaya at bumaba siya alang-alang sa pangalan ng Senado, bumalik ang kredibilidad at maging matahimik na kami. Kung ginawa niya yan, hero siya. Okay. Pero most likely hindi niya gagawin ata yun. Pustahan tayo. Kayo naman. Wala pa akong naman. pampusta Baka naman, Senador. Baka naman. Mali mo hindi ho naman. natin alam. Pero, Yan ang ultimate sacrifice niya kung sakali. I'm sure. Oo. No? Pero, Senador, sino? Hindi, sinasabi ko lang pustahan tayo para dineder ko siya para gawin. Senator Raffy. Okay. Kung Sinalo ko lang halimbawa, si Senate, dating Oo. Senate President. Gawin- Yun nga. oh. Paano, Wen, kung mag-step back si Senator Alan, sino? sino ang papalit? Sino papalit? Aba, napakaganda niyan. Pag-uusapan, di mababawasan sila. Depende na lang yan. Kung merong lilipat sa amin, so maging 13 kami, kukunin namin Senate Presidency. Kapag hindi, then, I don't know, magbobotohan? O, pag nagbobotohan, outnumbered namin sila. Sino sa inyo ang pwedeng humalili kung sakasakali yung mga nakikita, kayo, personal, nakikita po ninyong best fit for the, for Senate the presidency. position? Yeah. Pag-uusapan, Ma'am Weng, Sir Joel, ilang araw na tuwing magkukokus kami sa minority, ang pangalan ni Sen. Win Gatchalian ang palaging lumulutang na possible na pambato namin sa Senate presidency. Alright. Baka acceptable naman siya sa ilang senator. Ano po? Pati sa Senador? pati sa Majority. majority senators ngayon. Baka mukhang siya ang ang mas acceptable. Alright. Sige, abangan namin, Senator Raffy. Ang mga Thank you, pangyayari. ha? Salamat po. Salamat, Sir Joel. Salamat, Ma'am Weng. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.